Okay, maraming salamat kay Mami Imelda Zamora at kay Doc Sara. Ngayon kasama naman natin si Miss Razel Pranada. Meron din siyang medical concern. Kaya Miss Razel, ikonsulta mo na. Morning, Doc. Mayroon lang po akong ipakonsulta, Doc. Yung balat ko po nasunog. Ngayon, nagkikeloid Makati. Ano po ang dapat kong gawin? Nanay Razel, magandang umaga po sa inyo. Una ko pong tanong ay kailan po nangyari yung pagkasunog po ng inyong balat? ...2008 pa po. Okay. Kasi po, kaya po natin naitanong para rin po sa impormasyon ng ating mga tagapanood, kapag po yan kasi ay less than 1 month, ina-expect po natin na hindi pa po yan fully healed, no? So, hindi pa po tayo pwedeng gumawa ng mga ibang hindi pa pwede natin i-manage yung pinakapilat, no, hanggat hindi pa yan ay fully healed. Ngayon, kayo po pala ay keloid former. Ang ibig sabihin po ng may keloid, yun pong naging sugat po ninyo dati, okay, nag-heal po siya, gumaling po siya, so hindi po nasa-sense ng katawan ninyo na magaling na siya. So, nangyari, pinapagaling pa rin siya, akyat ng pilat, and pag keloid po, lumalampas pa po dun sa size po ng sugat, ano? Yan po, saan po ba yan parte ng katawan, Nanay Razel? Sa braso po. Braso po. Sa kamay. Dito po, okay. So, yun po. Ngayon po, kaya ko po naitanong, ang isa pong dapat nyong iwasan muna po ay pagsusuot po ng yung mahahaba. Kasi po, habang yan po ang damit nyo po ay kahit ano po na yung nag-friction, nadadali po siya, ang akala po ng inyong sistema ay hindi pa po siya magaling, lalo pong aakyat. Parang yung iba naman po, di ba, dito po, sa chest, no? Yung mga nag-acne. Pag po yung inyong damit ay lagi may polo shirt, may butones, gumakaskas po doon ang butones, akala po rin ng balat ninyo ay hindi pa ho siya hilom, so papaakyatin. So ngayon, going back po sa inyo, yan po kung keloid, napakadali lang naman po ninyan. Pag pumunta ko kayo sa isang dermatologist, ini-injekan po yan ng triamcinolone acetonide, no? Depende po sa itsura ng inyong keloid, ganong kalaki, no? Tinitimpla po namin yan para pag in-inject po yan dun sa keloid, titigil na po yung pag-akyat pa niya. And after mga 2 to 4 weeks po na pagbalik nyo, i-injectan po ulit yan para naman po bumaba na siya. Every 2 to 4 weeks, so babalik po kayo sa derma, no? Hanggang sa lumapat na po yan, kapantay po ng ibang normal na balat na nasa palibot po niya. Okay? So, yun po ang ma-advise ko sa inyo, Nanay Razel. Ano po kayo, magpa-consulta po sa isang dermatologist, no? So, pwede po kayong pumunta sa clinic ni Kuya or pwede po dito pag po after ng Good Morning Kuya, since malapit lang po kayo, tuwing Monday po or Friday. Ayan po, Nanay Razel. Avoid nyo po palang ikamutin yan, para po hindi na po umakyat pa. Nanay Razel, may tanong pa po sila? Wala na po. Salamat po sa inyo. Sana po nakatulong. Salamat po. Okay, Monica, back to you. Okay, maraming salamat sa inyo dyan, lalo na kay Dr. Sara. At maraming salamat din sa ating mga kasama dito, si Miss Imelda Zamora at kay Miss Razel Pranada. Gusto rin natin pasalamatan ng kanilang barangay captain dito, si Kapitana Maria Tita Ferrer. At syempre, happy birthday sa ating quad biker na si Mr. Mateo. Ayan, happy birthday po sa inyo. Yan muna ang ating ikonsulta mo dito sa barangay West Camias. Ako po muli si Monica Veralio, lulan pa rin ng one and only UNTV Radio Mobile Booth. Kong? Maraming salamat, Monica Veralio. Of course, live mula sa barangay West Camias, Quezon City. Lulan po ng ating one and only UNTV Radio Mobile Booth.